at basahin ang nilalaman ng puso't isipan ng bawat isa. Tanging siya lang ang meron yan. At ang ibig ng ating Panginoon upang tayo ay mag-diagnose niya ng tama, ialay, ilatag ang ating sarili sa kanyang banal na harapan na merong pagpapakumbaba, na merong pagpapasakop, na merong pagpapahinuhod upang sa ganon matamo natin ang tunay na kagala o kagalingan ng ating buhay spiritual. So sa umagang ito, ano po, tapusin na natin. Ganun po, ano? Ibig sabihin, sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang iilang mga pamantayan ng mga talata na hango sa Biblia. Ang sabi ng Roma, pamilyar po sa atin itong mga susi na gagamitin. Ang sabi ng San Roma, kabanata ay 12, talata ay 2. Tingin po, kahit pikit ang mga mata ninyo, pag nadinig yan, alam niyo yan. Ang sabi nito, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po ay hindi isang instruction para sa atin. Samantalang isipin po natin, nangungusap ang doktor para sa atin. Ipinapaliwanag niya ang mga pamantayan kung gusto nating matiyak, kung meron tayong karamdaman o wala sa buhay spiritual. At dito, isang pamantayan ang ibig niyang mangyari, utos-buto, para sa bawat isa sa atin. Kung sa panahon ito, kinikilala natin na ang buhay dito ay pawang nakikitira lang tayo. Nakikipaglakbay lang tayo dito. Ibig sabihin, meron dito mga pamantayan o alituntunin ng sistema ng mundo na kakaiba sa sistemang itinuro sa atin ng tumawag. At dito, ibig niyang maipakilala mo na ikaw na isang tinawag ng Panginoon natin na magkaroon ka ng kakaibang pag-iisip at ang pag-iisip na meron ka ay hindi katulad ng sistema ng mundong ito. Kundi ikaw ay yumaon dyan, umalis ka dyan. So pag sinabi po yan, ano ang kailangan natin mapatunayan? Sa mata ng madla, ang sabi niya rito, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito po ay isang nagtataglay ng kapangyarihan ng kagalingan para sa bawat isa din mula sa pagkaisipan natin. Sa katunayan, ito lang sandaling ito ay pwede natin maipakita na ang ating pagbabago ng pag-iisip ay nangyayari na nagpuproceed na yan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa itinuturo ng Biblia sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ang sabi niya, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga minamahal, sukdulan, ano ang layunin natin kung bakit tayo ay narito? Upang tuklasin ang kalooban ng Diyos, Ama. Sa bawat sukdulan po yan. Napakalimitado ng ating pangunawa. Napakalimitado ng ating kakayanan upang tuklasin ang kalooban ng Ama. Pero sa ilalim ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang mga kasulatan o salita, ay nagpapahayag siya. Handa siya magpakilala sa bawat individual. Kaya nga, kailangan natin magkaroon ng effort dito para sa bawat isa na tumuhin ito, hindi dahil ipinabuutos ng pastor natin, kundi ito ay isang personal na tipan, yung personal commitment natin sa ating Panginoon. Ang siyang magbuudyok sa atin na kusang loob natin gagawin ito na may kagalakan at sigasig mula sa ating mga puso. Pagkatapos sasabi po niya, sa 2 Korinto, kabanata 5, talata 17. Pamilyar po yun, tama? Kung ikaw ay masipag sa pag-ebangelyo, ito po, pag-ebangelismo. Yan po yan. Tapos sasabi dito, yes, ito po ang sabi niya sa verso na babasahin natin. Kaya, kung ang sino man ay na kay Kristo, pag sinabi po kasi kaya, may pasubali po yan. Hindi lahat ng pumapasok na sa loob ng simbahan, katulad nito,
ay kay meron ng ganito. Kaya nga sinasabing kaya't hinahamon ang bawat isa upang tiyakin na ang iyong pagparito ay meron kang kasiguruhan na ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. At kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ay doon magiging resulta, sabi niya, siya'y bagong nilalang. Ito ang mga proseso sa atin, yung tinatawag na practical sanctification. Hindi tapos yan mula nang ikaw ay tinanggap ng ating Panginoon at tinanggap mo ang Panginoon. Doon ka lang magsisimula sa pagpapakita ng practical or progreso para ng pagpapakabanal. Iba yung pre-sanctification, iba yung positional sanctification. Nasa panahon tayo ng progreso, progressive sanctification o practical sanctification. Kaya pinag-uusapan natin, kasi mismo ang salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng hamon kung paano natin tugunin ang kanyang pag-anyaya. Authentic kang Kristiyano, huwag kang titigil. Huwag kang magpakapante sa iyong kalagayan. Araw-araw, nag-i-increase dapat ang iyong buhay spiritual. Kapag ikaw ay questionable Kristiyano, ewan ko, may problema po dito. Nagkakaproblema po ba dito sa atin? Ha? Tumatawa si Pastor, hindi ko alam kung oo, hindi. O natatakot sa inyo. Mga kapatid, hindi po normal sa isang lokal na iglesia na walang problema. Ibig po ba sabihin kayo nananahimik kayo, nakatingin sa akin, sumasang-ayon kayo, o tutol? Totoo po yan. Hindi po normal sa isang local church na hindi o walang problema. Kailangan may problema. Bakit? Kasi nga po local yan. Pinagsama ang dalawa. Yung genuine believer or universal church at saka ng visible or invisible church. Sa atin, wala po akong ibig tukuyin kung sino ang hindi tunay. Hindi ko naman alam kung sino ang mga tunay. Parang gano'n ang ibig sabihin. Pero sinasabi nito, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ang sabi niya, siya, ikaw ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. So ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga dating bagay? Ito ang mga bagay na kinabubuhihan ng ating Panginoong tagapagligtas. Mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran at kapurihan at ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Pamilyar po tayo dyan sa mga bagay na yan. Alam po natin kung ano ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Alam natin kung ano ang mga bagay na nakapagpapasama ng kanyang kalooban. Alam natin kung ano ang mga bagay na nakapagbibigay ng pagsiselos dahil siya ang Panginoon natin. Tama po ba seloso ang Diyos natin? Seloso po yan. Mapaghanap ng kalinga, mapaghanap ng oras, mapaghanap ng atensyon ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa huli, sila'y pawang naging mga bago. So ito ang progreso. Walang qualified sino man sa atin bago tayo nagsimulang humarap sa ating Panginoon nang tayo tinawag. Pero nang ikaw ay tinawag, sisimulan ka at sinimulan ka niya na ipahayag sa iyo ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ang isang natatanging solusyon sa alimang problema ng iglesia, sa alimang problema ng bawat individual. Walang ibang solusyon maliban sa Ebanghelyo. Again, mapagtanong po kasi ako sangayon po kayo doon, walang ibang solusyon sa alimang problema. Mapaproblema ng kabuuang iglesia, mapaproblema ng individual, walang solusyon kundi ang Ebanghelyo. Ano nga po ba ang Ebanghelyo para sa atin? Yan po. Kung ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo, yun po ang kapangyarihan nito. Binigyan mo ng kalayaan, binigyan mo ng karapatan, ng oras ang tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo upang makasiwa ng buhay mo. Sisimulan niyang aayusin niya sa iyong buhay na wasak sa dati sa Kanya. Tama po ba ang kalagayan natin dati patay sa Kanyang harapan?
patay tayo. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makakbang, hindi tayo makapag-isip, hindi tayo makagawa ng tamang desisyon dahil napatay tayo. Pero dahil tayo muling binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, eto tayo ngayon. Nakakaunawa sa mga bagay ng pag-espiritual. Kaya nga sa atin, ang tawag diyan, hindi yung physical transformation, kundi ang spiritual transformation, ang merong kapangyarihang pagkilos ng banal na Diyos sa ating buhay sa ngayon. Okay? Diyan na po ba dito mula tinanggap niya ang Panginoon na bagong kanyang itsura? Wala. Ang babaguhin ng Panginoon ang ating katauhang espiritual. At yun ang pinag-uusapan dito na meron dapat tayo. Okay, dagdag natin dito mga pamantayan ng isang tunay na binago, ng isang tunay na inayos ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi po yan, yung po ang transformation. Hindi mababago ang iyong pagmumukha. Pero babaguhin niya ang puso pag-iisip mo. Tulad na sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng John, Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata ay 13, talata ay 34 at 35. Pamilyar po ito sa atin. Isang pamantayan para sa atin upang tingnan natin ang proseso ng pagpapagaling o panggagamot ng ating Panginoong Yesus sa bawat spiritual na buhay na meron tayo. Ang sabi rito, eto, hanggang 35 yan. Isang bagong utos ang sa iyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Unang pamantayan, pag-ibig. Kaya nga po pinag-uutos ito ng ating Panginoon. Hindi po ito ipinag-utos sa mga hindi pa konektado sa Kanya. Para sa atin lang po ito na konektado kay Kristo Jesus. Ang tawag po dyan sa kababasa lang natin kanina, sa 2 Corinthians 5:17, is lahat ng nakipag-isa. Yung mga tinatanggal na luma doon, ipinapalitan ng bago. At isa ito sa bago. Bagong utos sa atin alin? Ang mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bakit? Ganun ba kahalaga yun? Totoo po yun, ganun kahalaga yun. Sukdulan. Walang pinanggalingan, walang pinagugutan ang pag-ibig kung meron tayo ngayon sa bawat isa. Kundi, ang pinagmulan ay walang ibang mayagda, kundi ang ating Diyos. Yan ang banal na pag-ibig. Divine love po yan. Sa Kanya lang po yan. Kaya sabi niya, mag-ibigan sa isa't isa, lahat ng mga... Saan ba? Ito. Yung balikan natin ito. Yan. Ang sabi niya, na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. So tayo po ngayon, ang tinatawag na extension ng ating Panginoon sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanyang solong anak, at ang solong anak ay pinakita niya sa pamagitan ng Kanyang pagkatubos mula sa krus ng Kalbaryo sa mga taong makasalanan. At lahat na nakipag-isa sa Kanya ay merong lisensya na maging extension ng Kanyang pag-ibig upang ipamalas ito sa bawat individual. So tayong lahat ngayon ay may tungkulin. Lahat tayo ngayon ay may pananagutan na mahalin mo ang iyong kapwa mananampalataya. At hindi lang naman doon nagagapos yun. Ibig sabihin, hindi lang sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Kundi sa lahat ng tao, ang konteksto doon, iba yung andito, iba yung nasa labas. Mga taong wala pang relasyon kay Kristo na tulad mo ay dati, kailangan nilang marinig ang isang susi ng solusyon ng problemang meron sila. Sapagkat kung hindi sila makakarinig ng tunay na ebanghelyo, patuloy na sila kandidato na pupunta ng impyerno. Pero sa atin, dahil nakaranas na tayo niyan, may responsibilidad tayo liban sa pagmamahalan o pag-iibigan sa bawat isa sa atin bilang magkakapatid. May tungkulin tayong ipakita ang tunay na pag-ibig sa bawat isang kapwa tao na wala pang relasyon kay Kristo. Yun po yung atin. 35, ang sabi niya rito, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad
kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pasilin po natin ang epekto, ang kapangyarihan ng testimonya ng bawat Kristiyano nagmamahalan. Hindi lamang sa loob ng kabigyang ito na pwedeng magkaroon ng kapangyarihan ang pagmamahalan natin. Maging sa labas, mismong sila ay gagamitin ng Panginoon upang magisaksi sa isang tunay na Kristiyanong merong himala ng pagbabago. Yan po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na meron. Hindi ka nagsasalita sa bibig lamang, kundi sa kapangyarihan ng iyong gawa at ng iyong ipinapakitang pagmamalasakitan sa bawat isa na ipapakilala mo na ang Ebanghelyo nasa iyo ay hindi katulad ng Ebanghelyo ng mundo. Bakit? Pag sinabi ko yung Ebanghelyo ng mundo, tama po ba kahit si Satanas ay nag-i-Ebanghelyo po yan ang tawag? Bakit? Nanghihikayat na paniwalaan siya dahil siya din ay may kapangyarihang gumawa para sa isang tao ayon sa kanyang problema na may solusyon. Ganun po yun. Pero sa atin, ang tunay na Ebanghelyo, yun po, naalala po nung sa Aklat ng Galacia, nagkaroon ng ganitong comparison sa Ebanghelyo. Nakarinig sila, gumawa sila, tumanggap sila ng paraan ng ibang Ebanghelyo. Pero sa atin, ang sabi ni Pablo, walang ibang Ebanghelyo. At kung meron mang dadalhin na hindi katulad ng Ebanghelyo ang aming dala, na aming natanggap, ay maitakwil. Sukdulan po yun. Ibig sabihin, maliban sa proseso ginawa ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, huwag tanggapin. Itakwil po yan, sukdulan po yan. Kaya sabi niya rito, para sa kanyang mga alagad, ito ang unang proseso ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga alagad na kanyang pinili, na kanyang inatasan, na gumanap ng pananagutan na meron sila. Ang magmahalan, mag-ibigan sa isa't isa. 1 John chapter 2, verse 3 and 4, pinapakita dito, paborito po kasi talakayin ito patungkol sa isang authentic. Kasi napakahalaga para sa atin bilang sa mga tunay na mga Kristiyano na maipakilala mo ang iyong tunay na pagka-Kristiyano. Ang sabi niya ganito, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ano pong insight dito? Kailangan mong maipakita, kailangan mo mapatutuhanan na kilala mo nga ang iyong sinusunod, na kilala mo nga ang nag-atas sa iyo ng utos. Dahil dito, kapag kilala mo, alam mo ang mga tamang linya ng pamantayan ng pagkakbang sa iyong buhay pananampalataya. Bakit? Kaya nga po pamaya-maya tatalakayin natin yung mga questionable. Pwedeng sabihin natin, katulad na madalas kong sinasabi, ang Biblia ang siyang pinakasugdulang salaminan ng ating buhay spiritual. Sabi niya rito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos. Ano pong version dito? Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Ready? Go! Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Napakaliteral po ng version dito. Masakit po ba natin? Totoo pong sinabi ng Biblia, ang katotohanan ay parang tipo at tumatago siya. Ang sabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Panginoon ay katulad ng tabak na may magkabilang talim. Ganun po yan. Pero, hindi natin ito dapat ikahiya, hindi natin ito dapat ipaglumo, kundi ang sinasabi nito, hinahamon nga po tayo eh. Sinasabi mo ikaw ay Kristiyano? Sinasabi mo ikaw ay tagasunod ni Kristo? Sinasabi mo ikaw ay isang tunay na mananampalataya? Anong sabi niya dyan? Subalit hindi ka naman tumutupad ng kanyang mga utos. Ano sabi? Isa kang sinungaling.
Iyon po ay pwedeng ikubli sa bawat kapwa natin mananampalataya. Pero sa harap ng Panginoon, wala tayong maitatago. Kaya nga po siya nagsabi niyan eh. Ibig sabihin niya, talos niya ang laman ng puso-isipan ng bawat isa sa atin. Wala tayong maikukubli. Tama po ba lahat tayo ubad sa kanyang harapan? So kung ganon, anong gagawin natin? Gusto natin lumago? Gusto natin mapatunayan na tayo mga tunay at lehitimong Kristiyano? Ang sabi niya, tanggapin natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang siya magpapalaya sa bawat isa sa atin kung ano mang gumagapos meron tayo nang hindi naayon sa kalooban ng ating tagapanginoon. Po ang atin. Romans 12:9. Kapatid, dandangan mo sa kanila. Sabi po dito, ang pag-ibig ay maging walang, ano po yun? Walang pagpapaibabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisalit kayo sa mabuti. Hindi masama ang pagkakampi-kampi. Katunayan yan ay in-introduce ni Apostol Pablo yan sa kanyang sulat mula sa Aklat ng San Roma. Kabanata ay 8, talatay 31 hanggang 32. Huwag natin tingnan. Ang sabi niya, ano nga ang ating sasabihin kung ang Panginoong Diyos ang kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Kung ang kanyang solong anak hindi niya ipinagkait, ano mga bagay hindi pagkakaloob sa atin? Yun naman po ang pribileyo meron tayo. Pamanisan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ibig niyang ikaw ay kanyang maging kakampi. At siya nagpapahayag na kung ikaw makikipagkampi sa kanya, siya naman din ay makikipagkampi sa iyo. Yun po ang malinaw dito. Kung kakampi natin yan. Ipinahayag niya, kung ang kanyang solong anak na hindi ipinagkait, meron pa bang ihigit sa kanyang solong anak? Kung ang pag-uusapan ay pagkaari meron siya. Sundulan lahat. Nasa ilalim ng kanyang pamamahala. At kung ito ang kanyang pamamahala at pinapangasiwaan na kanyang pag-aari, sino ka na pagkakatiwala ng hindi kayang pagbigyan at pagkalooban ng ayon sa iyo pangangailangan? Kaya nga po sundulan eh. Pero ang ibig niya, mamuhay ka ng maayos, mamuhay ka ng matuwid, na walang anumang pagkukubli. Sa Biblia, sa 4 na ebanghelyo, paboritong binabanggit ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa isang paghihipokrito. Hypocrisy. Yung pagtatakip ng mukha kung saan o anong itsura meron ka talaga. Sa panahon ng mga hukbala, meron mga tinatawag na, ano ba tawag doon? O, ito, alam niya. Alam po niyo yun, katagang yun, yung makapili. Ituturo niya yung iba, ipapahamak ng iba, pero hindi nakita ang kanyang pagmumuka. Butas lang ang kanyang tapat ng kanyang mga mata at ng kanyang ilong. Nakakubli siya. Ibig sabihin sa Biblia, sabi ng Panginoong Hesus misa sa kanyang pagre-review o pagsansala sa kanya, o kayong mga mapagpaimbabaw. Sa labas, ang puputi ninyo na parang tulad ng mga libingan, ang puputi. Pero pagdating sa loob ay puno ng mga bulok. Parang gano'n niya. Ang sakit noon. Pero ito ang tunay na diwa ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus upang sabihin niya ang mga bagay na ganitong uri ng tao na mayroong pagpapaibabaw ay hindi magiging tulay ng iba yun ang pagpapana sa iba. Hindi po natin yung makikupuli. Minsan meron kami isang secret confidential meeting. Pero hindi ko chichismis sa mga tips kung sino-sino ng meeting ko. Ang pinag-usapan namin dito, ang isang nawasak na tiwala, hindi po pwedeng hingin sa likod ng pulpito ng nawasak misan ng tiwala. Halimbawa dito, nasira ang tiwala niyo sa akin. Pagkatapos sa madali ang panahon, hihingin ko sa likod ng pulpito upang ibalik ninyo ang inyong tiwala sa akin. Hindi po yung tayo. Ang pagbabalik ng tiwala, restoration po yan. Ang pagbabalik ng tiwala ay manggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkilos sa bawat isang mananampalataya o tunay na mananampalataya.
Ibig sabihin, nakita nyo sa akin ang tunay na pagbabago ng aking buhay mula nang kayo ay mawala ng tiwala. Pero dahil unti-unti ay hindi ako sumuko, hindi ako tumalikod, pinakita ko ang tunay na kababaan ng puso at ng kalooban. At dito ay hinarap ko ng may katapangan. Ibig sabihin, unti-unti mangungusap ang banal na Espiritu sa bawat isa upang manbalik ang tiwala dati minsan nawala. Dito sabi nga, huwag na tayo magkaroon ng ganitong uri ng kaisipan at ng kalooban, yung pagpapaibaba. Kundi inuutusan tayo, ang sabi niya, kapuotan ninyo ang masama. Yan po, at makisanib kayo sa mabuti. Sarap marinig, sarap mabasa yung pakikipagkampihan. Kumampi ka sa katotohanan. Di baling iwanan kayo ng marami. Ang katotohanan ay hindi sa paraan ng paramihan, kundi ito sa paraan na kahit konti kayo, pero sinasakayo ng kayo ng Biblia. Tumayo pa naman. Ang sabi na nga, Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 4. Ito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Sa ibang version po kasi ito, kino-question po ito itong version nito. Ang sabi diyan, kung kayo nangahulog sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Parang yun sa 1 Corinthians 10:13. Okay? So, ang sabi po diyan, papaalam kayo kasi sabi ni Apostol Pedro, kung wala ang pagsubok sa buhay, walang katatagan. Wala rin magiging katatagan kung walang daranas ng pagharap ng katapangan sa pagsubok. Ibig sabihin, kailangan harapin niya. Pero tulad na sinabi natin kanina, hindi normal sa isang Kristiyanong individual at parang mapangmaramihan nang hindi dumaranas at nasusuong sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Kailangan nating maranasan yan. Bakit? Isa sa mga solusyon na pinakita ng banal na kasulatan, yung 2 Korinto Kabanata 1, talata 3 hanggang 4. Tayong lahat kapag dumaan sa kadakilang kapigatian po yan. Mabigat na pagsubok, ang sabi niya diyan. Merong isang dakilang Diyos na makaalim, na tayo'y kanyang aalawin sa ating mga pinagdadaanan. At kung dumating yung tamang oras na tayo naman ay makabalita sa iba na dumaranas ng iba't ibang uri ng mga kapigatian, tayo naman ang maging kasangkapan ng kaaliwan sa iba. Kaya nga po pala kumisa ng plano ng Panginoon, yung po tinatawag na intellectual plan from God, na hindi kayang arukin ng sino mang tao. Pero ang kanyang plano ay sadyang napakatalino para sa bawat isa sa atin. Ang mga bagay nito ay sadyang pinapahintulot niya upang pagdaanan ng kanyang mga anak sa mga proseso. Gusto niyang tayo ay lumago. Gusto niyang tayo ay tumibay. Gusto niyang tayo ay tumatag. Upang sa gano'n, hindi na tayo magiging tulad ng ipa na itinataboy ng hangin. Ganun po ang atin. Ang sabi niya, isa sa pamantayan ng panghuli ng isang authentic na Kristiyano. Ang sabi ng Mateo 4:4. Pamilyar po sa atin yan, tama? Okay? Tingnan po natin ano sinasabi niya. Ito po. Tatapot siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang dalawang ito ay magkaagapay na nag-aaway araw-araw sa bawat isang individual ng Kristiyano. Sangayon po kayo doon. Wala libang kaaway ang salita ng Panginoon, kundi ang pangangailangan ng pisikal natin katawan. Diyan laging magkatunggali sa oras. Diyan laging magkatunggali sa nakakalakasan. Diyan laging magkatunggali kung sino ang ipaprioritize natin. Pero mismo ang ating Panginoong Jesus ay nakapagpakita ng halimbawa na kung paano niya pinili sa kalagitnaan ng kanyang pinagdadaanang gutom. Tama po ba? Sa konteksto nito, nag-ayuno ang ating Panginoong Jesus ng 40 araw at 40 gabi.
At dito, tinamingan ng kaaway na siya ay tuksuin na alam niyang kailangan niya ang kalakasang pisikal. Gutom siya. Kaya napakatalino ng Diablo. Ginamit niya. Ang sinabi niya, gimango. Nag-quote siya ng Biblia. Anong ibig niya tukuyin doon? Isang matalinong panlilinlang ang meron siya. Sabi niya, hindi lamang sa sagot kasi ito ng ating Panginoon. Bakit? Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, anong dapat mong gawin sa bato? Sabi niya, gawin mo ng tinapay niya. Anak ka ng Diyos Anong lohika po doon na makikita natin sa insert na yun? Kung sumunod ang ating Panginoon kay Satanas, hindi ibig sabihin siya ang Panginoon niya. Kaya nga salamat. Nasa panig tayo ng santunay na matalinong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natukso ng Diablo ang ating Panginoon kasi alam niya na kapag sinunod niya, yun nga, magiging siya ang Panginoon niya. Kasi nasa ilalim siya ng kanyang pamamahala. Pero dahil dito, sabi niya, nasusunod, hindi lang sa tinapay. So para sa atin, ang pagkain pisikal ay hindi pwedeng ikumpara sa pagkain spiritual. Huwag pag-away ng dalawang ito, mga minamahal. Lagyan ng tamang pangangasiwa. Lagyan ng tamang prioridad sa buhay natin, sa pang-araw-araw. Hindi po magkaaway yan. Sapagkat sa Mateo 6, binigyan ng pamantayan, binigyan ng linaw yan. Hindi pwedeng pagtunggalian ng dalawa. Ang sa spiritual yan. Ayusin mo yan para sa iyo. Binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng kaunawaan, binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka ng tamang oras na iyong pangasiwaan, gamitin mo yan ng tama sa kanyang kalooban. Yan ang para sa atin. Nasabi rito, ito medyo may talim po ito, tulad ng sinasabi natin. Pupunta tayo sa negative. Ang sabi ng Mateo, Kabanata 7, talata 21 hanggang 23. Yan, okay. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa panahong ito, wala pa pong iglesia. Wala pa ang biyaya. Yung po tawag nila. Pero sa atin, napakalinaw po ang katuruan dito na isang babala para sa atin. Ang tawag po sa atin is dispensationalism. Tayo ay naniniwala sa buo ng panahon ng bawat pagkilos ng Diyos at ng bawat pakikipag-usap ng Diyos at sa bawat salitang kanyang ginagamit na hindi pwede ikumpara sa bawat buo ng panahon. Naintindihan po natin kapag gano'n ang termino ginamit. Hindi. Paliwanag bumisa sa kanila sa Sunday School. Okay. Ang sabi nito ng buo ng panahon, dito sa panahon ito, ang tawag diyan ay panahon ng pagganap ng pagpapakabanal na wala sa ilalim ng biyaya ni Kristo. Kasi sa panahon ito, hindi pa namamatay ang ating Panginoon Jesus. Nagsimula ang biyaya sa panahon ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ng kanyang muling pagbangon mula sa mga patay. So hindi po konflikt yan. Ngayon, ang sabi diyan, dito, pinakita sa kanyang mga kausap ng mga Pariseos sa Saduceos ng kanilang mga panahon, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Okay? So, parang ganito po yan. Naalala po nyo yung John 3, kay Nicodemus? Ang konteksto doon, sabi niya, maliban ang tao yung panganak na muli ay hindi siya papasok sa karya ng langit. Maliban ang tao yung panganak na muli, hindi siya makakakita ng langit. Wala pa po ang biyaya doon. Kaya sabi doon, pamantayan, pag siya ay naipanganak na, tsaka niya mauunawaan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng mabubuting gawa. Okay? So yun po yung sa atin. Sa atin, pinag-uusapan ngayon dito, isa ito sa publiko, mata ng madla, na proseso na meron sila. Sa atin ito ay isang kaalaman.
isang kaunawaan na meron tayo na ang ganito ngayon sa kontekstong ito, hindi na napapanahon para sa atin. Pero ang kontekstong ito ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay bahagi nito. Kaya sabi niya, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa atin ngayon, ito, bago yun. Kapag ginanap mo to, makakapasok ka sa kaharian ng langit. Sa atin ngayon, gagawin mo to, hindi upang papasok ka ng langit, kundi upang ikaw ay mag-ipon ng mga gantimpalang kayamanan na dito pa lamang sa lupa ay papaunin mo na, iipunin mo na, pagdating mo sa tamang panahon na harap ka sa iyong tagapagligtas ay ipagsusulit mo ang lahat. Yun po ang atin. Okay? So, mga minamahal sa ganitong bahagi, ang sabi rito, ang isang tunay na Kristiyano, ang sabi ng 1 Corinthians 13:1-3, ito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tatapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog at batingaw na umaalingaw. Ito po ay ina-apply sa bawat isa, lalo na sa bawat isa sa atin. Ang tinutukoy po dito, ikaw na nagpapamalas ng isang Christian, pinapakita rito, kung walang kaakibat na pag-ibig, bakit ang mundo ito po ang sistemang gusto nila? Hindi pag-ibig ang sentro ng kanilang paggawa ng mabuti. Tama po ba yan? Nakakagawa sila, kung tutusin, talo pa tayo ng ng mga maraming mga hindi Kristiyano. Nakakagawa sila ng mabuti. Malalaking halaga. Tangan nga lamang ang pinagkaiba ay kailangan mong isulat sa mata ng madla na nababasa kung anong ginawa. Na kahit walang pag-ibig, pero sa atin napakahalaga, kahit sa ganong pinakamaliit na bahagi ng iyong pagtulong, kung ito ay galing sa nagtulak ng pag-ibig, na galing kay Kristo, sabi niya, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tatapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batigaw na umaalingaw na. So, ang sabi niya ganito, at kung magkaroon ako ng kaloob sa panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na lupat mapalipat ko ang mga bundok, natapot wala akong pag-ibig ay wala akong kagulo. Ano pong pinakasentro bago natin basahin ang pangatlo? Pag-ibig. Wagas. Tunay, payak na pag-ibig. At ito hindi kayang ipamalas. At ito hindi kayang gawin nang walang kondisyon ng isang taong hindi nauugnay kay Kristo. Last verse, sabi niya, verse 3, at kung ipagkaloob ito ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, tatapat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangan. Ito po ang sukdulan. Ito ay ini-apply sa bawat isang individual. Kung bakit ang mga taga-Korinto ay kanyang sinulatan, dahil naranasan nila ang isang problema ito, na nagbibigay sila, nag-aabot sila sa iba't ibang uri ng mga paraan ng pagtulong, ng pakikiisa, subalit ang pag-ibig ay tila napakababa sa kanilang kapanahonan. Kaya sabi niya, walang kwenta yan. Basahan lang yan. Wala kang dadalhin ipong gintong kayamanan doon sa langit na hindi mabubulok. Kasi walang pag-ibig. Sa Romans 12, tinalakay doon, alin man doon sa gagawin mo sa pagtulong, alin man doon sa gagawin mong paglilingkod, alin man doon sa gagawin mong pagsasakripisyo, alin man doon sa gagawin mong pagtitiis, kung wala ang kaakibat na tunay ng pag-ibig, tigilin mo na yan. Itigil mo yan kasi wala yung magiging sa'yo. So makikita po natin dyan mga minamahal. Sa kalagayan ito, ang sabi ng 1 John 3:18, ito tayo magtatapos. Yun, sabi niya, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Hindi ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan.
Mga minamahal, napakasimple ng mensahe ng Panginoon. Dito tinapos, mumunti kong mga anak, uulitin ko, ang sabi niya, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di lamang, kundi ng gawa at katotohanan. Sa gayon, ang isang tinatawag na otentikong Kristiyano na kahit saang anggulo tignan, siya pa rin ay lalabas na totoo Kristiyano. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, minsan pa maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa ay pinagkaloob po ninyo upang muli kami na inyong mga anak ay magsama-sama sa ilalim ng bubong na ito. Ang pinakamataas at sukdulang layunin ay upang katagpuin ka namin ng sama-sama at alayan ng pinakamataas na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nawao